channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin. Chapter 451 Chapter 450 Alam mo bang hinahabol kita? Ikatlong update. Ang lalaking nakaitim ay natahimik sandali, at pagkatapos ay nagsabi, "Oo, Crown Prince. Ipapaalam ko sa prinsesa mamaya at hilingin sa kanya na bumalik sa lungsod upang makita ang Crown Prince pagkatapos niyang magtagumpay." Pagkatapos ay idinagdag niya, "Aayusin ko ng kaunti ang eksena at subukang pigilan ang kanyang katawan na matuklasan makalipas ang ilang araw. Bibigyan kita ng magandang salita sa harap ng aking ama pagkatapos kong bumalik sa Jinxie." Salamat, Hai. Walang partikular na halatang pananabik sa mga mukha. Dahil alam niya na sa kasalukuyang sitwasyon, natakot si Su Jinping na kailangan niyang manatili sa Jingzhou hanggang kumita si Haring Jin bago siya makabalik sa Jinxie. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iisip, sinabi niya, "Talaga bang hindi ito iniisip ng prinsipe? Hanggat tumatango ang prinsipe, ihahanda ko ang karwahe sa labas ng lungsod, at pagkatapos ay ilalabas ko ang prinsipe sa labas ng lungsod." Ang dalawang bantay sa labas ng pinto ay hindi matuklasan sa lahat. Paulit-ulit na nag-isip si Su Jinping. "Huwag mo nang isipin, iling mo lang ang iyong ulo. Kung aalis ako sa oras na ito, hindi ko ba sasabihin sa iba na pinatay ako ng prinsipeng ito? Pero, kahit hindi umalis ang prinsipe, maghahinala pa rin sila. Haha, anong magagawa ng hinala? Sa huling pagkakataong pinatay ang Dark Knight Angel, walang masyadong nagdududa sa anak ko. Hindi ba matatapos ito sa wala? Sa pagkakataong ito, hindi na nila ako kailangang pagdudahan, kaya pumunta na lang sila sa Jinxie para arestuhin ang tatay ko. Grabe, malaking bagay. Narito ang aking prinsipe, at sila ay naghihinala. Anyway, ang dalawang maharlikang gwardya sa labas ng pinto ay maaaring magpatotoo na ang aking prinsipe ay hindi pa lumalabas sa bahay, haha. Gusto kong makita silang malinaw na hulaan na ako iyon. Ginawa mo ito na parang hindi ko mapigilan. Ang lalaking nakaitim ay natahimik sandali at nagsabi, "Kamahalan, kung ganoon nga, lalabas ako ng lungsod upang salubungin ang prinsesa. Sige at hayaan mo siyang pumunta sa daan." Ikanaway ni Su Jinping ang kanyang kamay, at ang lalaking nakaitim ay tumalon palabas ng pader ng walang bakas, na parang hindi pa siya nakapunta roon. Mula nang magkaroon siya ng kasanayan sa martial arts, natutunan ni Jingzi kung paano sumakay ng kabayo ng walang guro. Naglakad kami hanggang sa lugar na binisita namin noong nakaraan kasama si Liu Jinghong. Mas malamig ngayon at walang masyadong tao sa labas ng lungsod, kaya angkop ito para sa mga eksperimento. Tumalon siya mula sa kanyang kabayo at naglabas ng 3 granada mula sa kanyang crotch top na bulsa. Si Han ay gumawa ng kabuuang halos 20, at ang 3 ito lamang ang hindi naglagay ng mga iron filing kung tutusin, ginawa lang niya ito upang subukan ang firepower, at hindi ito ginamit sa aktwal na labanan, kaya hindi siya naglagay ng mga iron filing. Inilabas ni Jingzi ang wazizi at susubukan na sana ito, ngunit bigla siyang nakaramdam ng bahagyang halimuyak na nagmumula sa kanyang likuran. Paglingon ko, natulala ako on the spot. Nakita ko ang isang puting kabayo na may kulay maroon na reins na nakaparada kung saan itinali niya ang kabayo, at isang magandang babae ang nakaupo sa ibabaw ng puting kabayo. Nakasuot siya ng mapusyaw na asul na puting gold sa itaas na katawan, isang light pink na legging sa ibabang bahagi ng katawan, at isang pares ng itim na bote sa kanyang paanan. Siya ay simple ngunit matikas, kaakit-akit at kaaya-aya, at ang kanyang slim na baywang ay hindi sapat upang hawakan ng isang kamay, na nagpapakita ng kanyang exquisite figure. Isang ulo ng itim na buhok ang nakasabit sa kanyang dibdib, at isang pink na laso ang nakapulupot sa kanyang buhok. Ang itim na buhok ay kasing kinis ng tinta at kasing kinis ng mga ulap, na may mga fan ribbons na nakapaloob dito, na nagbibigay ng kakaibang lasa. May 2 silver butterflies na nakasabit sa mga tainga, na may nakakalat na mga tassel na nakasabit sa kanila. Tinatangay sila ng hangin at umindayog saglit. Ang mukha ay kasing akit ng buwan, bahagyang pininturahan ng rosas at puti, at ang mga mata ay puno ng pag-asa at maalinsangan. Nang makita ito, ibinalik ni Jingzi ang mga granada at firebomb sa kanyang bulsa, inayos ang kanyang damit, bahagyang itinaas ang mga sulok ng kanyang bibig, at sinubukang magmukhang mas madaling lapitan. Kung tama ang hula, pumunta rito ang magandang babae dahil sa kanyang reputasyon. Malamang na loyal fan siya nito katulad ni Yu Xiangrong. Kaya't ngumiti siya at sinabing, "Girl, talagang ikinararangal ni Jing na hinabol niya ako hanggang ngayon. Alam mo bang hinahabol kita?" Bahagyang bumukas ang mapupulang labi at mapuputing ngipin ng babae, at nagtatakang tanong niya. Ang babaeng ito, medyo matapang. Naglakas loob kang magkusa para sabihing hinahabol mo ako, nakahanga-hanga. Pero, bakit sa tingin mo ay napakapamilyar ng boses niya? Ang oras ay masyadong maikli, at walang oras upang mag-isip ng labis. Ngumiti siya at sinabing, "Maraming babae sa Jingzhou City ang gustong habulin ako, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganoong katapang na babae tulad ng babae." Nang matapos siyang magsalita, tumanggo siya ng bahagya at may pagmamalaki na sinabi, "Siguro kung gusto ng babae ang aking mga tula, o naaakit lang ba siya sa aking hitsura, o pareho?" Hindi sumagot ang babae, ngunit maingat na nakinig. Naglabas siya ng matalim na punyal na may malamig na ilaw mula sa kanyang bota.
Natigilan si Jingzi at nakasimangot. Ang poster na ito ay hindi katulad ng isang ordinaryong babaeng fan. May mga taong nagbibigay ng pera, may nagbibigay sa mga tao, at may mga nagbibigay ng mga bata bilang regalo. Hindi ko pa nakita ang taong ito na namimigay ng kutsilyo. Bago siya makapag-react, itinaas ng babae ang kanyang punyal sa kanyang kabayo, itinuro si Jingzi at malamig na sinabi, hindi mo na ba talaga ako kilala? Kilala ba kita? Nakaramdam din si Jingzi ng hindi maipaliwanag na kakaiba. Nang marinig ko ang boses niya at malamig na tono, mas lalo ko itong naging pamilyar. Narinig ko na to somewhere before, pero hindi ko lang maalala. Ngunit para sabihing nakilala niya siya. Naisip ni Jingzi na imposible ito. Kung tutusin, si Jingzi ay isang visual na hayop, at ang hitsura ng babaeng ito ay sapat na upang humanga sa kanya, kahit na kumpara sa kanyang mga kapatid na babae. Kung nakita na niya siya noon, paanong hindi siya maalala ni Jingzi? Nang makitang mukhang nalilito pa rin si Jingzi, tumalon ang babae patagilid, tumalon mula sa kabayo, at hakbang-hakbang na naglakad patungo kay Jingzi. Sa ilang kadahilanan, nakaramdam si Jingzi ng panlalamig mula sa magandang babaeng ito at napaatras ng 2 hakbang ng walang malay. I told you before that you should keep eye on your head. I will come and take it anytime. Nakalimutan mo na ba? Ang bruha. Ba, Miss Q, ikaw ba? Ang mga babaeng humiling kay Jingzi na bantayan ang kanyang ulo ay walang iba kundi si Q Chenchen. Sino pa kaya ito? Ang lakas ni Qiu Chenchen ay kapantay ng kay Chinkyo, at tiyak na mas mataas sa kanya ang kanyang level, ngunit hindi na masama si Jingzi ngayon. Ang bawat isa ay itinuturing na isang miyembro ng Master Circle, kaya siya ay nagsasalita ng mas magalang. Naalala mo na ba sa wakas kung sino ako? Ang mga mata ni Qiu Chenchen ay lumukot na may ngiti, at ang mga dimples ng pera sa kanyang mga pisngi ay nagbabadya. Kaakibat ng kanyang napakagandang mukha, dapat ay napakaganda ng eksenang ito. Gayunpaman, hindi maipaliwanag na lamig lang ang naramdaman ni Jingzi. Naalala ko. Bakit ngayon ko lang maalala? Napakadali bang kalimutan ang boses ko? Kinurot ni Qiu Chenchen ang kanyang mga labi, na parang may kalokohan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng tuso. Hindi naman cute. Reklamo niya sa kanyang puso, ngunit sinabi ni Jingzi na may kampante ng ngiti, Hoy, how dare you forget the voices Miss Q? It's just that it's too dark that night, and Miss Q still covered her face. Ngayon ay bigla akong nakakita ng napakagandang babae. Naturally, hindi ako nang ahas na kilalanin ang babae nang sumulpat siya sa tabi ko. Haha, mahigit 1 buwan ko na siyang hindi nakikita, at naging matamis ang bibig ko. Tinakpan ni Qiu Chenchen ang kanyang bibig at tumawa. Hehe, okay lang. Ang pangunahing dahilan ay sobrang ganda ni Miss Q. Nagsasabi lang ako ng totoo. Nagsuot siya ng damit kaya hindi niya nakilala. Kabanata 452 Gusto mo bang subukan ito, unang update. Nang makitang dumidilim ang mukha ni Qiu Chenchen, natakot si Jingzi. Ang mangkukulam ay isang mangkukulam, moody. Isang segundo siya ay nagiging mapang-akit at nakangiti sa iyo, at sa susunod na segundo ay maaaring putulin niya ang iyong ulo gamit ang isang kutsilyo kung aling ulo ito, depende ito sa kanyang kalooban. Kaya't si Jingzi ay hindi nang ahas na saktan siya, kaya mabilis niyang pinalakpakan ang kanyang bibig at sinabing, Oh, tingnan mo ang aking bibig, ako'y nagseselos. Ibig sabihin, dati, si Miss Q ay nakasuot ng itim na damit na nakatikip ang kanyang mukha, ngunit ngayon ay hindi lamang siya nagpalit ng kanyang damit, at siya ay dumating upang makita ako ng lantaran, kaya't normal na hindi niya ako makilala. Tila naniwala si Qiu Chenchen at tumango. Pero hindi maganda ang sinabi niya, mukhang nag-ilusyon lang ako ngayon. Ang bango mo. Ang bango pa. Nabulunan si Jingzi sa kanyang mga salita at medyo nagalit. Kung napag-alaman na nakilala ni Jingzi si Qiu Chenchen na gustong kunin ang ulo ng isang tao ng mag-isa, mamamatay na sana siya sa takot. Kung tutusin, isa siyang mangkukulam, pero iba na ngayon. Bagamat siya ay nasa gitna ng ika-4 na antas marahil pagkatapos ng labanan kay Zhou Xining noong nakaraang araw, walang garantiya ng isang pambihirang tagumpay, kaya hindi siya masyadong natakot kay Qiu Chenchen. Kung gusto mong lumaban, lumaban ka. Kung hindi mo talaga kayang lumaban, makakatakas ako. Siyempre, pinakamahusay na huwag makipag-away. Miss Qiu, wala akong masamang bibig. Gusto mo bang subukan? Saglit na natigilan si Qiu Chenchen. Hindi niya akalain na sila lang ang nandito ngayon, si Jingzi. How dare you talk to her like that? Hindi kaya may backup plan siya. Saka siya tumingin sa paligid. Maliban sa isang malaking bonton sa harap niya, ang paligid ay walang laman at walang tao sa paligid. Bukod dito, medyo malayo ito sa pader ng lungsod ng Jingzhou. Imposibleng dumating ang rescue sa maikling panahon. Tapos tumingin siya kay Jing. Ang katawan ni Tetsu Ichiban ay eksaktong kapareho noong nakita niya siya mahigit 1 buwan na ang nakalipas, nang walang anumang palatandaan ng panloob na enerhiya. Ganito lang, naglakas loob siyang kulitin ang sarili niya. Hindi kaya naramdaman niyang wala siyang lakas ng loob na kumilos. Akala mo talaga mahaba ang buhay mo. Habang sinasabi niya ito, itinaas niya ang matalim na punyal sa kanyang kamay. Maghintay. Mabilis na sabi ni Jingzi nang makita niya ito.
Dapat magsalita ang isang ginoo kaysa kumilos. Kailangang pag-usapan ang mga bagay. Gaya ng sinabi ko kanina lang, naramdaman ni Jingzi na dapat niyang subukan ang kanyang makakaya na huwag kumilos. Pagkatapos ng lahat, pupunta siya sa Jingzi kinabukasan, na siyang home base ng Tong Tian-Kay, at ang Qiu Chen-Chen ay tahanan ni Tong Tian-Kay. Isa siyang sikat na lalaki na nang-aakit sa kanya ng walang dahilan. Ang paglalakbay na ito sa Jingzi ay hindi pa nagsisimula, ngunit naakit niya ang isang malakas na kaaway sa kanyang sarili, na hindi niya gusto. Kahit na minsan lang niyang tinukso si Qiu Chen-Chen, iyon ay dahil tiwala siya na mapapatatag niya ito sa ibang paraan. Babae ako, hindi gentleman. Itinaas pa rin ni Qiu Chen-Chen ang espada, sumulyap kay Jingzi, at bahagyang hinamak, hindi ka gentleman. Napangiti si Jingzi ng sarkastikong, well, Miss Qiu nagkataon lang kaming nagkita ngayon, na nagpapakitang maganda ang relasyon namin. Masasabi lang na hindi pagkakaunawaan ang nangyari noong nakaraan. Sana ay hindi na magdamdam si Miss Qiu. At saka, gumawa ako ng magandang bagay para kay Tong Tian-Kay bago ako umalis, at plano kong pumunta sa Kiam Master bukas. Oo naman, pagkatapos marinig ito, ibinagsak ni Qiu Chen-Chen ang punyal sa kanyang kamay na may pagdududa sa kanyang mukha. Oh, anong magandang bagay? Dapat alam ni Miss Qiu ang tungkol sa pagpatay kay Chigulong, tama ba? Nang makitang ibinaba ni Qiu Chen-Chen ang kanyang sandata, mukhang masaya si Jingzi at nagsimulang magsalita kaagad, at handang umamin. Ngunit ang reaksyon ni Qiu Chen-Chen ay medyo lampas sa kanyang inaasahan. Pinatay si Chigulong. Kailan ito nangyari? Hindi mo alam. Sa lohikal na pagsasalita, ang pagpatay kay Chigulong ay itinuturing na isang malaking kaganapan, at halos isang buwan na ang nakalipas bago bumalik ang balita sa Jingzi hindi naman dapat mahirap, di ba? At nalathala ito sa unang isyu ng The Newspaper maliban na binigyan ni Jingzi si Liu Jinghong ng karangalan na patayin si Chigulong. Siguro narinig mo na ang pahayagan ng The Newspaper, di ba? Sikat na sikat ang dyaryo sa Jingzhou, hindi naman pwedeng ikalat sa Jingxi, di ba? Sa hindi inaasahan, umiling pa rin si Qiu Chen-Chen. Saglit na natigilan si Jingzi, sa pag-aakalang isa ring malaking lungsod ang Jingxi sa Angwo, kaya hindi dapat masyadong sarado ang balita, di ba? Maliban kung may sadyang nag-block ng balita. Sa pag-iisip kay Haring Jin, nadama ni Jingzi na ito ay posible. Tumigil siya sa pag-aalaga dito, iniisip na ayos lang kung hindi alam ni Qiu Chen-Chen. Kung magbabasa siya ng dyaryo, baka maisip niya na pinatay talaga ni Liu Jinghong si Chigulong, at sa gayon ay maramdaman niyang nagsisinungaling siya sa kanya. Nako, kung tutusin, ang Jingzhou ay napakalayo mula sa Jingxi. Normal lang na hindi pa ito narinig ni Miss Qiu. Pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito. Hindi mo kailangang sabihin, nagsisinungaling ka pa rin. Sabi ni Qiu Chen-Chen. Hindi man lang nakikinig, binabara lang siya. Miss Qiu, nagkakamali ka. Ako, Mr. Jing, hindi kailanman nagsisinungaling sa iba. Ba? Nang marinig ito, diretsyong dumura si Qiu Chen-Chen at sinabing may pang-aalipusta, ang pangungusap na ito ay isang kasinungalingan. Napatingin si Jingzi kay Qiu Chen-Chen nang may pagtataka, sa pag-aakalang mukha itong bata, mas bata pa sa kanya. Bakit nasabi niya ang isang bagay tulad ng, mayroong hindi mabilang na mga chariot heirs? Miss Qiu, kasalanan mo ito. Kasalanan nilang magsinungaling sa iyo ang ibang lalaki at wala itong kinalaman sa akin. Matapat akong tao at hindi kailanman nagsisinungaling sa iba. Sumulyap sa kanya si Qiu Chen-Chen at patuloy na sinabing mapanlate, ang lalaking nagsinungaling sa akin. Haha, hindi pa ako pinagsinungalingan, dahil ang lalaking nang ahas na makipag-usap sa akin ay matagal ko nang pinatay. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, si Jingzi ay nag-usisa pa rin, kung gayon, bakit mo nasabi iyan? Paano ang mga lalaking puro sinungaling? Sinabi ng aking amo. Well, siguradong nasaktan ng isang lalaki ang amo ni Miss Qiu noon, kaya sinabi niya ito, di ba? Sa totoo lang, iba ang mga lalaki. Oo, hindi ka maaaring dein ng isang lalaki at ipagkait ang lahat ng iba pang mga lalaki, tama? May tiyagang naliwanagan si Jingzi. Ngunit hindi ito pinahahalagahan ni Qiu Chen-Chen, at malamig na sinabi, ang aking Panginoon ay hindi kailanman nalinlang ng mga tao. Kung gayon, paano niya maiintindihan ang mga lalaki? Dahil, mataimtim na sinabi ni Qiu Chen-Chen, ang aking Panginoon ay isang lalaki. Medyo natahimik si Jingzi. Ang mga lalaki ay may isang mahirap na oras, kaya bakit dapat gawin ng mga lalaki ang mga bagay na mahirap para sa mga lalaki? Ngunit naramdaman niyang may isang bagay na wala sa paksa at mabilis siyang itinama, Miss Qiu, si Chigulong ay talagang pinatay ko. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang magpadala ng isang tao upang malaman kung patay na si Chigulong. Haha, Chigulong hindi ka mahina sa martial arts, pero hindi ka man lang marunong mag-martial arts, kaya hindi ka nagsisinungaling sa akin. I swear to God. At pupunta ako sa Jingxi sa loob ng ilang araw, at pagkatapos ay bibisitahin ko ang master sa Tungtian Palace. Alagaan mo itong mabuti. Paano ko sasabihin sa iyo ang kwento ng pagpatay kay Chigulong kung nagsinungaling ako? Paano ako maglalakas loob na ipaliwanag ito sa iyong amo ng personal? Saglit na natigilan si Qiu Chen-Chen.
Si Chigulong ay talagang naging hadlang sa puso ng kanilang Tong Tian-Kay sa mga taong ito, dahil nanatili siya sa Southern Chi buong taon, at wala silang kinalaman sa kanya. Kung talagang may makakapatay kay Chigulong para kay Tong Tian-Kay, isa talaga siyang marangal na tao ng kanilang sekta. Ang Kabanata 453 ay hindi makakaapekto sa bilis ng pagguhit ng espada, pangalawang update. Pero halatang wala yung kaharap niya. Wala siyang kakayahan, paano niya mapapatay si Chigulong? Sa pamamagitan ng bibig. Bukod dito, wala talaga siyang maisip na ibang specialty na mayroon si Jingzi. Tumingin siya sa langit, at pagkatapos ay sinabi, tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparekan, hindi ako maniniwala sa iyong sasabihin, at kahit anong sabihin mo, hindi ito makakaapekto sa bilis ng paghugot ko ng aking espada kapag pinatay kita. Mayroon pa akong kalahating oras na natitira. Kung mayroon kang anumang huling salita, mangyaring sabihin sa akin kaagad. Nang makitang si Jingzi ay talagang maganda at mas kaaya-aya sa mata kaysa sa mga taong pinatay niya noon, inalagaan na siya ni Qiu Chen. Napakatagal na buffer time. Not to mention seeing her face, pinatay siya nang hindi man lang narinig ang boses niya. Nang makitang matigas ang ulo niya, medyo nagalit din si Jingzi, dahil lang sa ilang beses kitang tiningnan sa maruruming gym na iyon at ninakawan ka ng pera mo, gusto mo na akong patayin. Kung talagang kikilos siya, maaaring hindi niya kalaban si Jingzi, at saka, may mga granada pa siya, pero ayaw talaga niyang magtanim ng sama ng loob kay Tong Tian-Kay bago pumunta sa Jingxi. Hoy! Napabuntong hininga si Qiu Chen, okay, para sa kapakanan ng iyong kamatayan, hahayaan kitang mamatay ng malinaw. Sinabi ko sa iyo na itago mo ang iyong ulo para sa akin noong nakaraan ngunit iyon ay dahil lamang sa galit. Mga salita lamang. Kung ito ay, kasi, sa pangyayaring iyon, bibigyan kita ng isang mahusay na pambubugbog. Kung walang conflict of interest, paano ko papatayin ang isang tao para sa isang maliit na bagay? Anong dahilan? Lalong natulala si Jingzi. Kung hindi lang siya nakasilip sa kanya, parang wala nang ibang issue sa pagitan nila. Dahil, nakasakit ka ng taong hindi mo kayang masaktan, kaya dapat kang mamatay. Kahit na hindi ako magpakita ngayon, may ibang magpapakita sa hinaharap. Imbes na mamatay ka sa kamay nila, mas mabuting mamatay ka sa kamay ko. At least may ibibigay ako sa'yo. Ang saya. Pagkatapos sabihin iyon, itinaas niya muli ang punyal, na parang may apurahang bagay, at bumulong sa kanyang sarili, bueno, papatayin kita, nagkataon na bumalik ako sa lungsod, at hindi ko mapalampas ang oras. Matapos marinig ang kanyang sinabi, nagulat si Jingzi saglit, pagkatapos ay mukhang gamaan ang pakiramdam at sinabi sa malalim na boses, pinadala ka ni Su Jinping dito, tama ba? Ang bayan ni Su Jinping ay nasa kanluran ng Jingxi, at siya ay may malapit na relasyon kay Tong Tian-Kay, na nasa kanluran din ng Jingxi. Sa pagpupulong, tila nagpahiwatig si Su Jinping na haharapin niya siya. Malumanay na tumanggaw si Qiu Chen nang walang komento. Mukhang matagal ka na rito, naghihintay sa akin na umalis ng lungsod na mag-isa, ha? Ngayon, dapat kang maging masaya. Sapagkat ang mga batas ng daan ay nagsasaad na ang mga pangunahing sekta ay hindi pinapayagan na lumaban at manakit ng mga tao ng basta-basta sa Jingzhou City, lalo pa ang pinatay. Ngunit umiling si Qiu Chen, kaninang hapon lang ako nakarating, at laking gulat ko nang makita ko na ang taong gusto kong patayin ay ikaw. Akala ko kailangan kong maghintay ng ilang sandali, ngunit kahit papaano kailangan kong maghintay para sa iyo. Nagkaroon lang ako ng pagkakataon noong pumunta ako sa Jingxi, ngunit hindi ko inaasahan na bigla kang aalis ng lungsod. Hindi man lang ako nagkaroon ng oras upang magpalit ng damit. Tinuro niya ang magandang make-up sa katawan. Kung alam niyang papatayin niya ang isang tao, nakasuot siya ng itim. Naka-install. Pagkatapos niyang magsalita, tumingin siya sa kanya at idinagdag, hoy, dahil maaari mong hulaan na siya iyon, malamang na naisip mo ang mga kahihinatnan, kaya bakit pinilit mong masaktan siya sa unang lugar? Alam mo ba kung anong uri ng tao si Su Jinping? Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tumanggaw si Qiu Chen. Naiintindihan. Haha, naiintindihan mo ba talaga? Kung naiintindihan mo, dapat alam mo ang style ng ugali niya. Hindi naman sa ayaw ng iba na masaktan siya kung ayaw nilang masaktan siya, pero minsan, kailangan nilang masaktan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Qiu Chen nang may panghahamak. Isang sulyap, ikaw, Tong Tian-Kay, ay karapat-dapat bang tawaging apat na sekta? Ba, sa tingin ko ikaw ang mga kampa ni Haring Jin. Si Su Jinping ba ay gumagahasa at nanlalob sa labas, at gusto mo rin siyang tulungan? Tinatawag kitang mangkukulam, hindi naman ito pagmamalabas. Hindi nagalit si Qiu Chen dahil sa panunumbat ni Jingzi, sa halip ay napakagatlabi sa pagkalito. Ang ilang mga bagay, ay hindi kasing simple ng iniisip mo. At huwag mong isama ang ating Tong Tian-Kay, ako lang. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya kay Jingzi, ibinuka ang kanyang bibig, at sa wakas ay nagsabi, paano kung tumakas ka diretso? Hiniling niya sa akin na patayin ka, ngunit kung tumakas ka at hindi na magpapakita sa Jingzhou, kaya kung magsinungaling at patayin ka, hindi ka na niya makikita, at hindi na niya ito hahabulin pa. Marahil ito ay isang pagtuklas ng konsensya.
O baka si Qiu Chen ay hindi isang kasuklam-suklam na mangkukulam sa puso at hindi kayang patayin siya. Ngunit umiling si Jingzi, hindi ako tatakas. Hoy, nag-aatubili ka bang iwan si Jingzhou at ang iyong mga kamag-anak sa paligid mo? Ngunit kung ikukumpara sa buhay at kamatayan, napakahalaga ba nito? Sa pamamagitan lamang ng buhay makikita mo silang muli sa hinaharap. Sila. Hindi tulad ng mga taong gusto lang siyang patayin, si Jingzi ay medyo humanga sa maalab na pagtuturo ni Qiu Chen. Ngunit patuloy niyang ikinaway ang kanyang mga kamay, kung tumakas ako, nangangahulugan ito na natatakot ako kay Xu Jinping at yumukod sa mga gumagawa ng masama. Minsan na ring nakatakas ang aking mga magulang, kaya hindi ako makakatakas at hindi makakatakas. At saka, sinabi ko lang na totoo ang lahat. Napatay ko nga si Qi Gulong, kaya huwag mong isipin na mapapatay mo talaga ako. Talaga. Napabuntong hininga si Qiu Chen sa kanyang puso at tahimik na sinabi, hindi ko kaya. Maging maawin. Nako, maprinsipiong babae pa rin siya. Okay, pagkatapos ay maaari kang pumunta at subukan ito. Sa sandaling matapos magsalita si Jingzi, lumipad si Qiu Chen patungo sa kanya na may dalang punyal sa kamay. Ang pagtakbo palapit sa kanya ay ang lakas din ng kulog na biglang bumalot sa kanya, na naging dahilan para ma-stress si Jingzi. Ang ikalimang antas ay sobrang nakakatakot. At masasabi niyang mas mataas ang level niya kaysa kay Wang Yingqiu, dahil kumalat ang mamamatay tao na aura sa kanyang katawan bago siya dumating. Si Jingzi ay hindi nang ahas na maging pabaya at nagsimulang magtrabaho ng husto. Sa isang kisap mata, sinaksak siya ng punyal ni Qiu Chen, ngunit ang pagiging magaan ni Qiu Chen ay hindi kasing husay ni Jingzi, kaya sa kanyang opinyon, ang kanyang mga galaw ay hindi gaanong naiiba sa mga normal na galaw ng tao. Lumipat siya ng ilang beses, dodge them all. Matapos makaligtaan ng suntok, huminto si Qiu Chen at tinitigan si Jingzi, bahagyang nakabuka ang kanyang bibig, medyo natulala. Totoo ang sinabi niya. Hanggat nagpa siyang kumilos, hindi siya kailanman magpapakita ng awa. Ang suntok kanina ay ginawa ng buong lakas niya, pero nakaiwas siya ng ganoon kadali. Alam mo Qinggang, ito ay hindi isang tanong, ngunit isang pahayag. Kakaiba. Halatang hindi ko nararamdaman ang kahit katiting na pagbabago-bago ng panloob na enerhiya sa iyong katawan. Bakit mayroon kang Qinggang? Tumawa si Jingzi, ngayon dapat kang maniwala na kaya kung patayin si Qi Gulong, tama ba? Si Qinggang ay si Qinggang. Ang pagpatay ay umaasa sa martial arts. Halika, hayaan mong subukan kung muli kung nagsisinungaling ka. Pagkatapos sabihin iyon, nagkusa si Qiu Chen na ibalik ang punyal sa kanyang bota at tumakbo palapit sa kanya na walang mga kamay. Tila hindi talaga niya sinusubukang patayin siya, ngunit upang patayin siya. Subukan ang kanyang mga kasanayan sa martial arts. Tumigil din si Jingzi sa pag-iwas at hinarap siya. Chapter 454 Naguguluhin ko siya. Ikatlong update. Ang Qiu Chen ay nasa napakataas na antas. Kung gaano siya kataas, hindi masabi ni Jingzi, ngunit alam niyang mas matangkad siya kay Wang Yingqiu, kaya nahihirapan pa rin siya sa pakikipaglaban kay Qiu Chen. Maraming pawis sa noo, at basang-basa ang likod ko. Ngunit ang pag-atake ni Qiu Chen ay hindi naman mahina. Sa halip, binilisan niya ang pag-atake. Matapos kumuha ng isa pang suntok ng kulog mula kay Qiu Chen, umatras ng ilang hakbang si Jingzi at pagkatapos ay umubo ng isang bibig ng dugo mula sa kanyang dibdib. Huminto si Qiu Chen at tumingin kay Jingzi na may paghanga sa kanyang mga mata. Ikaw. Ito ay masyadong kakaiba. Tila naalala niya ang nakaraang sitwasyon, mahina niyang sinabi, naaalala ko pa na sa templong Daos na iyon, wala kang anumang kasanayan sa martial arts, ngunit ngayon ay mayroon kang lakas na makipaglaban sa akin. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi ko ito nakikita, talagang kamangha-mangha. Haha. Napabuntong hininga si Jingzi, ngayon alam ko na hindi ako nagsisinungaling nang sabihin ko sa iyo na pinatay ko si Qi Gulong. Tama. Tumango si Qiu Chen, biglang tumingin sa malayo, at tahimik na sinabi, Hoy, kung ngayon lang, kaya kitang palayain, ngunit ngayon, hindi ko na kaya. Tumingin si Jingzi sa direksyon na tinitingnan niya at nakita niya ang isang lalaking nakasakay sa kabayo. Ang lalaking nakaitim ay tumatakbo patungo sa kanila mula sa direksyon ng gate ng lungsod. Isa rin ba siya sa iyo? Umiling si Qiu Chen, hindi kami, si King Jin. Tila si Jingzi ay mamamatay ngayon, kaya't si Qiu Chen ay nagsalita ng maraming beses at hindi ito iniiwasan. Nandito siya. I-report niya ang lahat ng nangyari dito ngayon kay King Jin. Kung buhay ka, babalik ako. Kaya, kailangan kitang patayin ngayon. Haha, subukan mo. Ngumisi si Jingzi. Napakalakas mo. Tumingin sa kanya si Qiu Chen at umiling, pero hindi mo pa ako kalaban. Pagkatapos sabihin iyon, lumipad muli si Qiu Chen patungo kay Jingzi, ang mga galaw ng kanyang mga kamay ay naging mas mabilis, at ang pag-atake ay naging mas mabigat. Si Jingzi ay sumuntok ng 3 beses, ang kanyang mga kamay ay namamanhid sa gulat, lihim na iniisip na hindi ito ang paraan upang pumunta, maya-maya ay bugbugin siya nito hanggang sa wala na siyang lakas, at pagkatapos ay talagang nasa awa na siya ng iba. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagsimulang magsanay ng Qinggang. Tama si Wang Yingqiu, mas mahirap magsanay ang Qinggang kaysa sa martial arts.
Ang antas ng martial arts ni Qiu Chen ay napakataas, at si Jingzi ay hindi katugma para sa kanya, ngunit ang kanyang magaan na kung fu ay hindi kasing husay ng kay Jingzi. Nang mag-transform si Jingzi bilang Jing Pao Pao, masusundan lang niya si Jingzi, ngunit mahirap itong makilala. Isang minuto sa isang pagkakataon, huminto ito pagkatapos ng ilang sandali. Sa oras na ito, ang lalaking nakaitim ay dumating na sakay ng kabayo at huminto sa tabi ni Qiu Chen. Medyo nabigla rin siya nang makita ang eksena sa harapan niya. Noong una ay inakala niya na matagal nang nagtagumpay si Qiu Chen at itinatapon na niya ang katawan ni Jingzi sa ngayon. Sinong mag-aakala na magiging ganito hindi ang labanan? Hindi lamang si Jingzi ay hindi namatay, ngunit siya ay buhay pa rin at sumisipa, kaya hindi na naabutan ni Qiu Chen. Princess, anong nangyayari? Ang lalaking nakaitim ay tumalon mula sa kanyang kabayo at bumulong sa tabi ni Qiu Chen. Maaari ko siyang patayin, ngunit ang kanyang qinggang ay napakalakas at hindi ko siya mahuli. Totoong sinabi ni Qiu Chen. Tumango ang lalaking nakaitim. Sa lakas ni Qiu Chen, kakaunti ang mga tao na hindi niya kayang patayin, ngunit magiging mahirap kung patuloy na gumagalaw si Jingzi. Kung gayon, papatayin ko siya kasama ng prinsesa. Sandali lang. Hindi pinili ni Qiu Chen na umatake kaagad, ngunit sinabi, mayroong higit sa isang kapat ng isang oras, at oras na. Bigyan mo muna ako ng panlunas. Aalis ako kaagad pagkatapos ko siyang patayin. Nag-isip sandali ang lalaking nakaitim at sinabing, Prinsesa, hiniling ng Crown Prince na hanapin mo siya kapag tapos ka na. Iyon ang sinabi niya, pero nakatingin pa rin siya sa damit niya. Kumuha si Qiu Chen ng isang maliit na bote at iniabot ito. Kinuha ito ni Qiu Chen at bubuksan na sana ito, ngunit tumigil siya sa pag-iisip ng kung ano at pagkatapos ay isinilid ang maliit na bote sa kanang bulsa ng kanyang damit. Bakas sa mukha niya ang pagkainis pero tumango pa rin siya. Okay, naiintindihan ko. Bahagyang natuwa ang lalaking nakaitim nang makita niya ito, at pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang malaking kutsilyo at pinasadahan ng malamig na liwanag sa harap ng mga mata ni Jingzi. Nakikinig sa pag-uusap ng dalawang tao ngayon, tila naunawaan ni Jingzi ang dilema ni Qiu Chen na hindi siya patayin ngunit kailangan siyang patayin. Nalasan ba siya? At, sino ang prinsesa? Siya ba ay kapatid ni Su Jinping? Bago pa niya ito maisip, lumapit sa kanya ang matalim na kutsilyo. Ang lalaking nakaitim ay hindi masama sa martial arts, ngunit hindi kasing husay ni Jingzi, kaya't sa isang sulyap ay masasabi ni Jingzi na siya ay nasa unang antas ng ikaapat na antas, kaya naiwasan niya ang unang suntok. Noong nakipag-away siya kay Qiu Chen ngayon lang, nakayanan lang ito ni Jingzi at walang pagkakataong kumilos, pero iba na ngayon. Matapos iwasan ang unang suntok, naikuyom niya ang kanyang kamao at tinamaan ng malakas sa mukha ang lalaking nakaitim. Nalampasan ng lalaking nakaitim ang target at nakita ang kamao ni Jingzi na lumilipad patungo sa kanya. Mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay para harangan ito, ngunit nakatanggap pa rin siya ng ilang suntok at ilang hakbang paatras. Prinsesa, sabay natin siyang patayin. Ang lalaking nakaitim ay malinaw na walang kalaban-laban kay Jingzi, kaya mabilis niyang tinawagan si Qiu Chen na hindi gumagalaw sa tabi niya. Oh! Tumugon si Qiu Chen at pagkatapos ay lumipad din siya, ngunit hindi niya binunot ang punyal, lumipad lamang siya pataas gamit ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, nag-away ang tatlong tao. Nahirapan si Jingzi na harapin si Qiu Chen, at ang pagdaragdag ng pang-apat na antas ng unang antas na master sa mix ay lohikal na gagawing hindi gaanong kapaki-pakinabang, ngunit ang katotohanan ay eksaktong kabaligtaran. Sa pagkakataong ito, si Qiu Chen ay tila hindi na kasing talas ng dati. Ang kanyang mga suntok ay mas mahina, parehong sa bilis at lakas, at malambot at puno ng tubig. Kaya hindi ito sineryoso ni Jingzi, hinaranggan siya, at pagkatapos ay hinabol at binugbog ang lalaking nakaitim. Hindi niya ito sinaktan sa ibang lugar, bagkus ay tumama lamang ito sa kanyang mukha. Maya-maya, nabulag ng martilyo ang lalaking nakaitim na nakatikip sa mukha. Umatras siya ng may mukha. Prinsesa, ikaw. Nasaktan at nagalit ang lalaking nakaitim. Hindi siya tanga. Bakit hindi niya makita ang mga palatandaan ng kabiguan ni Qiu Chen sa kanyang trabaho? Sumulyap si Qiu Chen sa kanya at sinabing, malapit na ang oras. Sa tingin mo ba nasa akin pa ang lahat ng lakas ko? Alam ng lalaking nakaitim ang sinasabi niya at hindi siya nakaimik. Masasabi lamang na ang oras ngayon ay masyadong masama, at ito ay nangyari noong si Qiu Chen ay nasa kanyang pinakamahina, ngunit nagtanong pa rin siya, Prinsesa, gaano katagal ito? Meron pa. Wala pang quarter ng isang oras, malapit na diba? Nag-isip sandali si Qiu Chen at mahinang nagsalita. Mukhang mas mahina siya kaysa dati, pero sa totoo lang hindi siya ganoon kaina. Mas marami siyang palabas, at ang kanyang mga mata ay umiikot sa paligid, nagtataka kung ano ang kanyang iniisip. Sige, pag-ubusin muna natin siya saglit. Pagdating ng panahon, kinukuha ng prinsesa ang antidote, at pagkatapos ay papatayin natin siya. Ang lalaking nakaitim ay nagulat din sa husay ni Jingzi, at hindi niya makita na si Jingzi ay may mga senyales ng panloob na lakas, ngunit ang taong ito na, tila walang anumang panloob na lakas, ang nagpatalo sa kanila pabalik.
Ito ay talagang ironic. Sige, guguluhin ko siya. Magpahinga ka muna. Sa sinabi nito, muling tumayo si Qiu Chen at lumipad patungo kay Jingzi. Hindi rin kumikibo ang lalaking nakaitim. Sinamantala niya ang pagkakataong ito para magpahinga, ngunit hindi umalis ang kanyang mga mata. 2 taong nag-aaway. Chapter 455, Saktan mo ako dali. Ika-4 na update. Pagkaraan ng ilang sandali, tumaas ang sitwasyon ng labanan. At kumpara noong nakipagsanib puwersa siya sa lalaking nakaitim kanina, biglang bumuti ng husto ang kalagayan ni Qiu Chen, at nagawa niyang sumulong ng hakbang-hakbang muli, hinahabol si Jingzi ng palayo. Matapos makalayo sa lalaking nakaitim, namimiss ni Qiu Chen si Jingzi sa tuwing umaatake ito, papalapit ng papalapit sa kanya, at sinabi sa tono na silang dalawa lang ang nakakarinig, ibibigay ko ito sa iyo mamaya. Bibigyan kita ng kapintasan at sasampalin mo ako at tatakas. Sa iyong Qinggang, hindi kanya maabyutin. Kung palihim lang ang pagtataksil, ngayon ay lantaran na. Nang makitang hindi tumugon si Jingzi, medyo nabalisa si Qiu Chen at sinabing habang binubugbog siya, sa tingin mo ba matatalo mo ako? Ngayon ay narito ang isa pang tao na nasa simula ng ika-4 na antas. Kung hindi ko sinasadyang bitawan ka, sa tingin mo makakaligtas ka. Hanggang ngayon, bilasan mo at makinig ka sa akin. Nauubos na ang oras. Kahit gusto kong umalis ka mamaya, hindi ka makakaalis. Gusto ni Qiu Chen na palayain si Jingzi, lalo na nang marinig niyang sinabi ng lalaking nakaitim. Nang hilingin sa kanya ni Xu Jinping na pumunta doon, labis siyang naiinis at ayaw na niyang patayin si Jingzi, kaya hinikayat niya ito ng ganito. Habang si Jingzi ay nakikitungo sa malambot na kakayahan ng palad ni Qiu Chen, nagtataka siyang nagtanong, Miss Qiu, pinipilit ka ba talaga nilang uminom ng lason? Mas mahina ka kaysa dati, dahil ba sa lason? Hindi mo kailangang gawin ito. Hindi mahalaga. Umungol si Qiu Chen sa pinipigilang boses, gustong sipain si Jingzi sa paa. Bakit nasa mood ka pa ring maging pabaya? Bilasan mo at suntukin mo ako. Nang marinig ang seryosong kahilingan ni Qiu Chen, medyo napahiya si Jingzi. Biglang may kumislap na liwanag sa mata niya. Miss Qiu, pasensya na. Habang sinasabi niya iyon, tumama siya ng kidlat. Matapos harangin ang suntok, sinampal niya si Qiu Chen sa dibdib. Wala ni isa sa kanila ang gustong tumama, ni hindi nila gustong magtago, kaya ang malaking kamay ni Jingzi ay tumama ng malakas sa totoo lang, dapat ay dumampi ito sa bilog at matambok na umbok sa dibdib ni Qiu Chen. Ito, bastard! Iniisip mo pa bang pagsamantalahan ako sa oras na ito? Hindi ka ba natatakot na pagsisihan ko ito at patayin ko siya ng malupit? Bagamat naisip niya ito, nagpakawala pa rin si Qiu Chen ng kumakatok, at lumipad palabas. Kung wala siyang tiyak na antas ng lakas, talagang hindi niya magagawa ang ganoong mahirap na galaw ng paglipad pabalik sa lugar. Noong naisip niyang nabugbog siya ni Jingzi at tatakas na sana, hindi niya alam na sa halip na tumakas, hinahabol siya nito. Maraming tanong ang lumitaw sa isip ni Qiu Chen. Pakiramdam niya ay may mali sa isip ni Jingzi. Kung yayain kanyang tumakas, ano ang gagawin mo kung hinabol mo siya? Sa oras na ito, isang figure ang dumaan sa kanya. Napag-alaman na nang makita ng lalaking nakaitim si Jingzi na ikinasalikop ni Qiu Chen, binalak niyang atakihin si Jingzi ng palihim, kaya't nilaslas niya ito ng isang malaking kutsilyo. Sa kasamaang palad, bago siya makarating sa lupa, nilabanan na ni Jingzi si Qiu Chen at lumipad patungo sa kanya. Makakagat lang siya ng bala at tumaga gamit ang kutsilyo. Si Jingzi ay nag-practice ng Qinggang at naramdaman na umabot na ito sa tuktok nito. Parang slow motion ang galaw ng lalaking nakaitim. Umiwas siya sa isang iglap. Naglabas din siya ng granada sa kanyang damit na hindi pa niya nasisuri, sinindihan ito ng patpat, at ang fuse, swish, nasunog. Sa oras na ito, ang lalaking nakaitim ay nakatalikod, ngunit ang kanyang Qinggang ay nasa gitna pa rin ng unang antas ng paglalakad na parang lumilipad. Napakalayo niya sa likuran ni Jingzi para makita ng malinaw ang mga galaw ni Jingzi. Biglang may dalawang maliit na garapon sa kanyang mga braso. Habang nakatingin sa dalawang maliit na garapon ng hindi kilalang gamit na nakalagay sa damit sa kanyang dibdib, nakatayo doon ang lalaking nakaitim na nakatulala. Alam niya ang agwat sa pagitan niya at ni Jingzi. Kung napalampas niya ang palihim na pag-atake, alam niya na kung lumaban siya ng mag-isa, wala siyang pagkakataon. Mabilis siyang bumalik sa Qiu Chen at naglabas ng maliit na garapon upang makita kung ano yun. Hindi. Naging berde ang mukha ni Jingzi. Sapat na para patayin ang lalaking nakaitim, ngunit napakalapit niya kay Qiu Chen, at magiging masama kung hindi niya sinasadyang saktan siya. Bilang master sa ikalimang antas, mas matalas ang kanyang pananaw sa panganib. Bagamat hindi alam ni Qiu Chen kung ano ang maliit na garapon na ito, naramdaman pa rin niya na tumindig ang balahibo sa kanyang ulo at kinabahan siya nang marinig ang tunog ng pag-aapoy ng fuse. Subconsciously, lumipat siya pabalik. Ngunit dahil sa sobrang hina niya ngayon, bago pa man siya maka-atras ng 2 hakbang, nakarinig siya ng nakakabinging dagandong sa kanyang mga tainga. Bago pa siya makapag-react, may malakas na namang putok. Masyadong mabilis ang lahat. Sa isang kisap mata, 2 granada ang sunod-sunod na sumabog.
May itim na usok na umuusok sa harap ni Jingzi, at sumugod siya ng hindi nag-aalalang mabulunan. Wala siyang pakialam sa buhay o kamatayan ng lalaking nakaitim mula sa malakas na ingay kanina, masasabi niyang tiyak na mamamatay ang lalaking nakaitim na may 2 granada sa kanyang mga braso. Ang tanging inaalala niya ay si Qiu Chen. Miss Qiu. Ang itim na usok ay unti-unting nawala, at ang lupa ay napuno ng dugo. Ang lalaking nakaitim ay nahulog sa isang pool ng dugo, patay. Ilang metro sa likuran niya, nakahiga doon si Qiu Chen. Naisip ni Jingzi sa kanyang sarili na hindi ito mabuti at mabilis na tumakbo upang tulungan siyang makatayo. Miss Qiu. Sumigaw ako, ngunit walang sumasagot. Pumunta siya upang subukan ang paghinga ni Qiu Chen. Bagaman ito ay mahina, ito ay napakapantay. Muli itong sinuri ni Jingzi at nalaman niyang walang sugat sa kanyang katawan, ibig sabihin, natulala lang siya sa airwave na nabuo ng sumabog ang granada. Dapat walang sugat. Malaking bagay. Dahil dito, mas gamaan ang pakiramdam ko. Nang hindi nag-iisip, ni hindi man lang gustong harapin ang katawan ng lalaking nakaitim, binuhat niya si Qiu Chen at sumakay sa kanyang kabayo para bumalik sa lungsod. Ang Panginoon ng batang nayon ay bumalik. Nakauwi na si Han mula sa opisina ng pahayagan at nakatayo sa bakuran. Tuwang-tuwang sigaw niya nang makita si Jingzi na papasok sa pinto. Sa kalagitnaan pa lamang ng kanyang mga salita, nakita niya na si Jingzi ay hindi bumalik ng mag-isa, ngunit may hawak na isang babae sa kanyang mga bisig. Naalala niya ang sinabi sa kanya ng pinuno ng nayon noong umagang iyon bago bumaba mula sa Mang Mountain. Dahan, hindi ko alam kung gaano katagal bago pumunta sa Jingzhou. Maraming babae sa Jingzhou, at kakaiba ang ugali nila. Maging matapang ka, siguradong maraming magnanasa kay Zier, dapat maging optimistic ka sa kanya. Sa pag-iisip tungkol dito, nakaramdam si Han ng sakit ng ulo. Pagbaba mula sa Mang Mountain, ang batang pinuno ng nayon ay nakipag-ugnayan sa napakaraming babae. Hindi na kailangang sabihin, mayroong 2 kapatid na babae, isang engkanto Tia, isang may-ari ng hardin, sina Zhang Xiaoyu at Yu Xiangrong. Naawa si Han kay Luli. Kaya dali-dali siyang lumapit at pinalibutan si Jingzi, gustong makita kung sino ang babaeng nasa braso niya. Mabuti sana kung iilan lang iyon, ngunit kung isa pang bagong dating. Bago niya maisip kung ano ang gagawin, tinitigan siya ni Jingzi Shi na hindi nasisiyahan, ano ang tinitingnan mo dito? Ako, wala akong tiningnan. Napakamot ng ulo si Han, kunwari ay walang pakialam. Tapos tumatambay ka lang dito gamit ang martilyo. Saglit na nag-isip si Jingzi at pagkatapos ay nagutos, Han, pumunta ka sa Wenxiangju para kumain at hayaan si Shito na maghatid ng pagkain sa bahay mo. Oh, siya nga pala, bukas ng umaga pumunta ka sa opisina ng pahayagan. Oh, paglabas niya ng pinto, napagtanto ni Han na may mali. Hindi pa madilim, kaya bakit siya nagbigay ng mga tagubilin para sa susunod na umaga? Bigla akong natigilan, hindi ako papayagan ng batang punong nayon na bumalik. Kabanata 456 na anong hayop. Ang ikalimang update ay para kay Captain Ji Xiu. Pagkatapos paalisan si Han, binuhat ni Jingzi si Qiu Chen at naglakad papunta sa kwarto. Sa kalagitnaan, huminto siya. Si Zhou Xining ay nasa kanyang silid sa unang pagkakataon, na kung saan ay ang kanilang bagong silid, kaya tumalikod siya at dinala si Qiu Chen sa isa pang bakanteng kwartong pambisita. Matapos siyang ilagay sa kama, nagulat si Jingzi nang hawakan niya ang kamay ni Qiu Chen nang pigilan niya ito. Bakit ang lamig? Mabilis akong tumingin at nakita kong namumutla na ang mukha ni Qiu Chen, lalo na ang kanyang mga labi at pilikmata, na natatakpan ng manipis na layer ng hamog na nagyelo, na para bang mabubuo na ang yelo. Kung natulala lang siya sa hanging wave ng granada, siguradong hindi mangyayari ang ganitong kakaibang phenomenon. Sa pag-iisip ng pag-uusap ni Qiu Chen at ng lalaking nakaitim, napagpasyahan ni Jingzi na siya ay nalason. Sa oras na ito, natatakot ako na magkabisa ang lason. Miss Qiu, Miss Qiu. 2 beses sumigaw si Jingzi, ngunit walang sumagot. Sa pagtingin kay Qiu Chen na nakahiga sa kama at pinapatay, mukha siyang nangingibabaw bago siya kontaken, at gusto kong tumawa ng kaunti. Nang makitang hindi niya ito magising, at iniisip na ang lalaking nakaitim ay tila nagbigay sa kanya ng antidote kanina, ang kanyang puso ay biglang gumalaw, at inilipat niya ang kanyang mga kamay sa magandang katawan ni Qiu Chen. Miss Qiu, ang lahat ay para iligtas ang mga tao. Nang hawakan ng kanyang kamay ang katawan ni Qiu Chen, kinakausap pa rin ni Jingzi ang kanyang sarili, na parang nagpapaliwanag sa walang malay na si Qiu Chen, at tila inaaliw ang sarili. Una, kumapa siya saglit sa kanyang ibabang bahagi ng tiyan, ngunit walang nakitang mga protrusions tulad ng mga bote ng tableta, kaya nagsimula ang kanyang kamay sa itaas. Nang aakyat na sana siya sa tuktok, bigla siyang napahinto. Dahil minulat ni Qiu Chen ang kanyang mga mata at napakagatlabi at nakatingin sa kanya na may pagkalito at galit sa kanyang mga mata. Nakakuyom ang mga kamay niya at bahagyang nanginginig. Naging pabaaya ako. Lihim na nag-isip si Jingzi. Sa kabutihang palad, si Qiu Chen ay napakahina ngayon, kung hindi, kapag siya ay nalubog sa paghahanap ng panlunas ngayon, maaaring nasuntok siya ng ilang beses. Bago siya makapagpaliwanag, ginalaw ni Qiu Chen ang kanyang bibig.
Malamig, malamig. Tinampal ni Jingzi ang kanyang noo, iniisip na siya ay talagang baboy. She's frozen like this. Why don't you take some measures? Miss Kyo, huwag kang mag-alala, kukunin ko ang kubrekama. Habang sinasabi niya iyon, tinakpan niya si Kyo Chen ng kubrekama, at pagkatapos ay humiga siya sa kama. Nahihirapang lumingon si Kyo Chen at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ikaw. Anong ginagawa mo dito? Nagsisi siya ngayon. Kung alam niya na isa itong kontrabida na nagsamantala sa iba, baka ngayon lang niya ito pinatay. Nakuha siya. Si Su Jinping ay hindi mabuting tao, at tila hindi rin siya. Ngunit walang saysay na pagsisihan ito. Napakalaso na niya ngayon na hindi niya maiangat ang kanyang mga braso, pati na ang pumatay ng tao. Miss Kyo, huwag kang magkamali, sinusubukan kitang iligtas. Pagkatapos sabihin iyon, binalot niya ang sarili sa kama at diretsyong umupo kay Kyo Chen. Iyan. Miss Kyo, huwag kang masyadong mag-isip. Talagang hindi ko sinasadyang masaktan ka sa kilos na ito. Naghahanap lang ng antidote. Nahihirapang nagpaliwanag si Jingzi kung maniniwala ba si Kyo Chen o hindi niya alam, gagamit lang siya ng malaswang kilos kapag gumawa siya ng masama. Kinagat ni Kyo Chen ang kanyang mga ngipin at isang salita lang ang sinabi. Malamig. Nakaramdam ng lamig si Kyo Chen dahil nakasakay si Jingzi sa kanya at nakaarko ang kanyang katawan kapag nakikipag-usap sa kanya na magtutulak pataas sa kubrekama. Oh! Kaya humiga siya, nakahiga ng napakalapit sa katawan ni Kyo Chen, at seryosong nagtanong, Miss Kyo, mas mainit ba ang pakiramdam mo? Kinagat ni Kyo Chen ang kanyang labi, gusto siyang kagatin. Siya ang makakagat sa kanya ng isang kagat. Sobra, pinagsasamantalahan mo ako. Ang antidote, nasa kanang bulsa ko. Kung ito ay magpapatuloy, lalo pa ang pagsasamantala sa kanya, kahit na muli siyang magsamantala, si Kyo Chen ay makatitig lamang at walang pagpipilian kundi ang sumugal. Oh! Matapos itong marinig ni Jingzi, upang mapainit si Kyo Chen, hindi siya tumayo mula sa kanyang katawan. Nagpatuloy siya sa paghiga sa katawan niya, at saka inabot ang isang kamay. Saan man siya dumaan ay ang pinakamahinang bahagi ng katawan ni Kyo Chen. Ang katawan ni Kyo Chen ay hindi maiwasang manginig, na nagpagalit sa kanya ng ilang sandali, ngunit nakaramdam siya ng labis na kahihiyan na ang pakiramdam na ito ay mas komportable. Hindi dahil sa siya ay may likas na walang kabuluhan, ngunit habang ang mga kamay ni Jingzi ay gumagalaw sa kanyang katawan, naramdaman niya na ang aking katawan ay uminit ng husto, at ang napakalamig na lamig ay naitaboy ng husto. Nang imulat niya ang kanyang mga mata at tiningnan ito ngayon, nahirapan si Jingzi na mahanap ang panlunas. Tsaka hindi man lang niya ito tiningnan ngayon, umaasa lang sa nararamdaman niya. Kaya naghanap ako saglit at hindi ko mahanap. Sinabi ni Kyo Chen na may sumisigaw sa kanyang boses, huwag. Wala doon, huwag hawakan doon. Oh! Ibinaba ni Jingzi ang kanyang kamay, dahilan upang muling manginig si Kyo Chen. Sabi ko, pumunta ka dito. Oh! Umakyat ka ng kaunti. Medyo sa ibaba. Huwag kang kurutin. Higit pa, mas mabilis. Bueno, kuminahon pa ng kaunti sa. Iyon ang maliit na bote. Pagkatapos sabihin ito, tila nawalan ng lakas si Kyo Chen, humihingal. Wala na siyang lakas at hindi man lang maimulat ang kanyang mga mata. Inilabas ni Jingzi ang bote ng gamot at naramdaman niyang iba ang kulay sa iniabot sa kanya ng lalaking nakaitim kanina, ngunit hindi niya ito masyadong inisip at mabilis na nagbuhos ng pulang tableta. Sa paghusga mula sa kulay ng tableta, maaari mong hulaan na ito ay ang antidote. Parang apoy, hindi ba't tinatanggal nito ang lamig? Pagkakuha ng tableta sa kanyang kamay, isang malakas na bango ang tumama sa kanyang mga butas ng ilong. Medyo natigilan si Jingzi, bakit pamilyar ang aroma na ito? Ngunit hindi siya masyadong nag-isip at sinabing, Miss Q, inilabas ko na ang antidote. Mangyaring maghintay ng ilang sandali at ibubuhos kita ng tubig at uminom ng gamot. Pagkatapos ay tumalon siya mula sa kama. Ipinikit ni Kyo Chen ang kanyang mga mata at mahinang sinabi, ngunit ang kanyang buong katawan ay nakaramdam ng kahungkagan kaysa dati. Sa mga nobela ng martial arts na nabasa noon ni Jingzi, ang mga table toss ay ininom sa pamamagitan lamang ng pagpupuno nito sa bibig at paglunok sa kanila, ngunit sa totoo lang, kung kailangan mong pilitin na lunukan ng ganoong kalaking tableta, lalo pa kung maaari mo itong lunukan, ito ay magtatagal at kalahating oras bago ito lunukan. Kung hindi ito malulusaw, walang kabuluhan ng lahat. Ang pinakamaasahang paraan ay ang painumin ito ng maligamgam na tubig, lalo na para sa isang tulad ni Kyo Chen na nahihirapan kahit magsalita. Kung kakainin niya itong tuyo, malamang napapatayin siya nito. At kapag ininom na may maligamgam na tubig, mas mabilis na magkakabisa ang gamot. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ni Jingzi ang isang mangkok ng maligamgam na tubig. Miss Kyo, hayaan mo akong tulungan kang bumangon at uminom ng gamot. Sa oras na ito, mas mahina si Kyo Chen kaysa dati. Gusto niyang ibuka ang kanyang bibig para sumagot, ngunit wala siyang masabi. Sa bandang huli, mahina lang ang kanyang nagagawang humuhuni mula sa kanyang pangilong boses. Lumabas na may kasamang sigaw. Nagmamadaling lumapit si Jingzi, umupo sa gilid ng kama, tinulungan siyang tumayo, at sumandal sa kanyang dibdib.
Hindi man lang may buka ni Qiu Chen ang kanyang bibig, kaya kinailangan ni Jingzi na kurutin ang kanyang bibig at pagkatapos ay ipasok ang tableta sa kanyang bibig. Nang ilabas ang daliri, natatakpan na ito ng laway ni Qiu Chen. Tiningnan ito ni Jingzi at nakaramdam ng kaunting kirot sa kanyang puso. Pagkatapos ay umiling siya at nagmura ng palihim. Hayop. Kabanata 457 Ikaw bastard, unang update. Sa oras na ito, napakalamig ni Qiu Chen na tila nawala ng malay. Hindi niya maigalaw ang kanyang mga kamay at paa, hindi maimulat ang kanyang mga mata, at maging ang kanyang bibig ay katulad ng iniisip ni Jingzi. Kung hindi niya ito pipigain ay hindi rin niya maipasok ang gamot. Ngunit nang pumasok ang gamot sa bibig niya ay may kakaiba siyang naramdaman. Palagi nitong nararamdaman na hindi dapat ganito ang amoy. Pero paano niya naisip ang mag-isip ng ganito ngayon? Sa ilalim ng serbisyo ni Jingzi, uminom siya ng ilang lagok ng maligamgam na tubig sa kanyang bibig at pagkatapos ay ibinaba ang mga table tas. Muli siyang inihiga ni Jingzi, hindi umiiwas, at hinawakan ang kanyang kamay upang tingnan kung gumagana ang tubo ng gamot. Gaano man kahimala ang gamot, hindi agad ito magiging epektibo. Matapos itong kunin ng halos isang kapat ng isang oras, naramdaman ni Jingzi na hindi na masyadong malamig ang mga kamay ni Qiu Chen. Gumagana ito. Sa muling pagtingin sa mukha ni Qiu Chen, ang lamig sa kanyang mga pilik mata at mapupulang labi ay matagal nang nawala, ang kanyang mga pisngi ay nagbago na rin mula sa maputlang kulay rosas, at ang kanyang buong katawan ay unti-unting bumalik sa kanyang malusog na estado. Natuwa si Jingzi nang makita niya ito, at iniunat ang kanyang kamay upang subukan ang temperatura sa noo ni Qiu Chen. Sa sandaling ipinatong niya ang kanyang kamay dito, iminulat ni Qiu Chen ang kanyang mga mata, na may malamig na liwanag na nagniningning sa kanyang mga mata. Ang mas nakakagulat ay nakikita ni Jingzi ang kagandahan sa malamig na liwanag na ito. Anong klaseng ekspresyon ito? Nagulat si Jingzi at medyo nagalit sa parehong oras, paanong ang babaeng ito ay hindi man lang nakakaramdam ng pasasalamat? Iniligtas ko ang iyong buhay. Ano ang nangyari kung hinawakan kita ng 2 beses? At saka, hindi naman sinasadya. Ano, ang binigay mo sa akin? Ito ay hindi isang retorika na tanong, ngunit mas katulad ng isang tanong na nakalilito kay Jingzuen. Kunin mo ang antidote, sabi mo nasa kanang bulsa. Confident na sabi ni Jingzi. Ngunit ang boses ni Qiu Chen ay napuno ng luha, ang ibinigay mo sa akin ay hindi ang panlunas. Ikaw bastard. Matapos marinig ito, nagalit si Jingzi. Sasagutin niya sana siya, ngunit nang makita niya si Qiu Chen. Matapos ang kasalukuyang ekspresyon ni Chen, siya ay natigilan at hindi makapagsalita. Kung ang mga mukha ng normal na tao ay mapatla na may pahiwatig ng kulay rosas, kung gayon si Qiu Chen ngayon at si Qiu Chen ay mayroon na ngayong 2 matinding mukha. Ang mukha ni Qiu Chen kanina ay sobrang mapatla, walang bakas ng dugo na nakikita, at ang temperatura ng kanyang katawan ay kapareho ng kanyang mukha, kasing lamig ng yelo. At ngayon ang mukha ni Qiu Chen ay nagbago mula sa kulay rosas na kulay matapos inumin ng gamot sa isang pulang kulay halos kapareho ng kulay ng tabletang ininom niya, na parabang ito ay nasusunog. Napakaganda ng tungtiyang na gamot na ito. Ang isa ay nagpaparamdam sa mga tao na kasing lamig ng yelo, at ang isa naman ay nagpaparamdam sa mga tao na kasing init ng apoy. Hinawakan niya ang kamay ni Qiu Chen at mabilis itong binawi, anong nangyayari? Bakit napakainit? Sumulyap si Qiu Chen sa kanya at saka umupo. Nang makita ito ni Jingzi, naisip niyang nagsisinungaling si Qiu Chen sa kanya. Ito kaya ang epekto ng antidote. Ang dating lamig ay tinanggal sa pamamagitan ng pagbuo ng init. Kung hindi, paano niya mababawi ang kanyang lakas at maupo? Ang ganda ng ginawa mo. Medyo bumigat ang paghinga ni Qiu Chen, at namumula ang buong katawan niya, lalo na ang mukha niya, na napakalambot na kaya niyang pumuga ng tubig. It's not bad. Tinulungan lang kita na mahanap ang antidote at mainom. Buti na lang. Pero handa akong gumawa ng mabuti at hindi ako hihingi ng kapalit. Kung talagang masama ang loob ni Miss Qiu, huwag mo na akong awayin o patayin ulit kapag nagkita tayo sa hinaharap. Okay. Mahinhin na sinabi ni Jingzi, iniisip na talagang tinutokso siya ni Qiu Chen. Ang kakainom lang niya ay talagang panlunas, at ang kalagayan niya ngayon ay isang normal na reaksyon lamang sa gamot. Nang makita si Jingzi na walang pakundangan na humihingi ng kredito, nakaramdam ng galit si Qiu Chen. Bastos ka. Pagmumura niya sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Miss Qiu, napakawalang ingat mo. Halatang iniligtas ko ang iyong buhay, ngunit sa halip na magpasalamat, sinumpa mo ako at naging bastos. Ba! Dumura si Qiu Chen, save me a life. Sinusubukan mo akong patayin. Ang gamot na ibinigay mo sa akin ay hindi ang panlunas. Imposible. Sinabi mo sa akin na ang antidote ay nasa kanang bulsa. Kunin mo, at iniutos mo rin sa simula. Itinuro ni Jingzi ang dibdib ni Qiu Chen. Hindi na kailangang mamula si Qiu Chen, dahil pulang-pula na ang kanyang mukha. Muli niyang kinagat ang kanyang mga ngipin at sinabing, tingnan mo muli, ito ba ang kanang bahagi? Kaliwa, kanan, hindi ba ito ang kanan? Sa kalagitnaan, biglang natigilan si Jingzi. Ang sitwasyon ay kagyat na ngayon lamang.
Hindi siya nag-isip ng gusto pagkatapos marinig ang tama, at pinili ang tama ayon sa kanyang sariling pananaw. Gayunpaman, hindi niya alam na sila ni Qiu Chen ay nakatayo sa tapat ng isa't isa, at ang kanan na nakita niya ay ang kaliwa ni Qiu Chen. Ngunit hindi niya maamin ang kanyang pagkakamali, at sa halip ay sinabi niya, Miss Qiu, hindi mo ako masisisi ng buo. Tutal, ang sitwasyon ay urgent lang ngayon. Tsaka nung hinawakan ko, hindi ka pa rin ba nag-utos? Hindi ka naman nagtaas ng pagtutol at sinabing hinawakan ko ito. Sa kaliwang bahagi iyon, di ba? Bastos ka. Muling napag-alitan ni Qiu Chen, hindi man lang ako naging matino ngayon, paano ko malalaman kung hinawakan mo ang kaliwang bahagi o kanang bahagi? Nang sabihin niya ang touch, tila naisip niya ang pakiramdam ng kasiyahan na dinala sa kanya ng malaking mainit na kamay. Agad na naramdaman ni Qiu Chen na nanghina ang kanyang katawan, pinagdikit ang kanyang mga binti, at mabilis na sumandal sa ulo ng kama. Hindi pinansin ni Jingzi ang mga pagbabago ni Qiu Chen, ngunit nagpatuloy, kung ganoon, tayong dalawa ang may kasalanan, kaya hindi mo ako masisisi. At saka, kahit na tumingin ako sa maling lugar, ang tamang antidote ang gagawin. Sa pananaw ni Jingzi, ngayon lang ay mapatla at malamig si Qiu Chen, hindi makagalaw, at walang lakas na imulat ang kanyang mga mata at ibuka ang kanyang bibig. Ngunit ngayon ay pulang-pula ang mukha ni Qiu Chen, at nakakagalaw na siya, kaya hindi ba't napakaganda? Panunupil. Dumura si Qiu Chen, ang ibinigay mo sa akin ay ang insenso na nakakakuha ng kaluluwa. Ang insenso na sumisira sa kaluluwa ay pamilyar na pamilyar kay Jingzi. Bumalik sa cabin ng painting boat, ito ay dahil sa soul-taking insenso kaya hindi niya sinasadyang nakuha si Wang Yingqiu at nagsimula ng isang mahiwagang paglalakbay. Bagamat hindi magandang bagay ang insenso na kumukuha ng kaluluwa, hindi ito magandang bagay para sa kanya. Masamang bagay, hindi ba, imposible? Napaatras si Jingzi ng 2 hakbang, mukhang nag-iingat. Hindi mo maaaring maling akusahan ng isang mabuting tao. Maling akusahan ka. Inilibot ni Qiu Chen ang kanyang mga mata sa kanya, ba, ano ang maling akusasyon sa iyo? Oh, kung gayon sino ang nakakaalam? Wala kang anumang masamang pag-iisip sa akin, kaya sinusubukan mo bang i-blackmail ako sa pamamagitan ng paggamit ng pangalang Si Hunxiang? Kung mayroon kang anumang ideya, sabihin mo lang sa akin ang totoo. Huwag mong gamitin ang hindi kapani-paniwalang mga panlilinlang na ito. Sabihin mo, hindi ko gagawin. Uminom ka lang ng gamot at sabihin na takeaway ito. Han Xiang, hindi ako naniniwala. At saka, si Shi Han Xiang ay isang uri ng insenso, at ang binigay ko sa iyo ay halatang gamot. Si Jingzi ay napuno ng galit, at ang ebidensya ay tiyak. Noong nasa cabin siya ng bangka, nalasan siya ng naamoy ang kakaiba at masaganang aroma ng insenso na nakakakuha ng kaluluwa, ngunit ang ibinigay niya kay Qiu Chen ngayon ay malinaw na gamot. Oy, pero parang pamilyar ang amoy na iyon. Kabanata 458 Mabuhay ng magkasama o mamatay ng magkasama, pangalawang update. Sino ang nagsabi na ang insenso na kumukuha ng kaluluwa ay isang uri lamang ng insenso? Nang makitang si Jingzi ay halatang nagkasala, napangisi si Qiu Chen. Ngayon alam mo na, hindi kita inakusahan ng hindi makatarungan, tama. Natigilan si Jingzi saglit, ngunit nagulat pa rin siyang nagsabi, Miss Qiu, gusto talaga kitang tulungan. At saka, kahit na ang gamot ay talagang pang soul-taking insenso, kinuha ito sa iyo. Ikaw hindi mo akalain na dinala ko ang insenso na nakakasira ng kaluluwa para makakain mo, di ba? Sumulyap si Qiu Chen sa kanya at mapang-asar na sinabi, paano mo pagmamayari ang insenso na sumisira sa kaluluwa? Ang insensong ito na nakakasira ng kaluluwa ay pag-aari ko, at inilagay ko ito sa aking kaliwang bulsa. May panlunas sa kanang bulsa. Hiniling ko sa iyo na kunin ang kanan, ngunit sino ang humiling sa iyo na kunin ang kaliwa? Nang marinig ito, tumingin si Jingzi kay Qiu Chen. Sa light blue na ghost dress na suot niya, hindi simetriko ang kaliwa at kanang bulsa, bagkus ay nakatagilid pababa. Ang kaliwang bulsa ay nasa pagitan ng 2 nakataas na bangin sa dibdib, habang ang kanang bulsa ay pailas na nakababa sa baywang. Bagamat ang pangunahing dahilan ng pag-inom ng maling gamot ay napagkamalan ni Jingzi ang kanyang kanang bahagi bilang kanang bahagi ni Qiu Chen, kaya tumakbo siya sa nakausli na kaliwang bulsa ni Qiu Chen at kumamo sa paligid ng hindi masyadong nag-iisip. Pero sinong mag-aakala na naroon siya? Na pinalamanan ng insenso na nakakasira ng kaluluwa. Kaya't sinabi niya ng may tuwid na mukha, gusto ko ring iligtas ang mga tao, at hindi ko sinasadyang saktan ka. Hindi ko alam na iyon pala ang nakakasira ng kaluluwa na insenso. At saka, babae ka, bakit ka nagdadala ng napakalaswang droga gayong wala kang magawa? Kilala kita. Iniligtas mo ako, kung hindi ay namatay ka. Sa pagtingin kay Qiu Chen, hindi gaanong nagsalita si Jingzi, ngunit nagrereklamo siya sa kanyang puso, kung gusto mo pa rin akong patayin, sa kalagayan mo ngayon, gagawin ko muna ang gusto mo. Nakuha ko. At saka, ang soul-taking insenso ay ang aming kakaibang secret recipe ng tungtian K. Kakaiba ba na dala ko ito? Biglang tumingin si Jingzi kay Qiu Chen ng may pagtataka, dahil kanina pa niya kinukuha ang insenso na kumukuha ng kaluluwa,
maliban sa kanyang katawan. Bukod sa namumula at nanlalabo na ang kanyang mga mata ay walang ibang reaksyon. Hindi ito naaayon sa narinig niya mula sa bibig ni Wang Yingqiu tungkol sa kapangyarihan ng insenso na kumukuha ng kaluluwa. Kaya't nagtanong siya dahil sa curiosity, Miss Q, wala bang epekto ang insenso na nakakakuha ng kaluluwa sa inyo mga taga-Tongchang? Sa tingin ko, matagal mo na itong iniinom, ngunit walang reaksyon. Habang sinasabi niya ito, nakatingin pa rin ang mga mata niya kay Q. Tumingin sa paligid si Chen Chen saglit. Nang makita niya itong ganito, bahagyang lumambot si Qiu Chen Chen. Ang kapangyarihan ng insenso na kumukuha ng kaluluwa ay napakalakas. Hindi banggitin ng ating mga disipulo sa palasyo ng Tungtian, kahit na ang mga master na nasa itaas ng ika-6 na antas ay hindi mabibigong mag-react. Kung ganoon, ano ka? Pinipigilan ko ang mga nakapagpapagaling na katangian sa pamamagitan ng aking panloob na lakas. Ngunit, hindi ito mapipigilan ng napakatagal. Kung hindi kayang pigilan, hindi ba? Sumulyap si Jingzi kay Qiu Chen Chen at biglang nalaman na ang kanyang mga mata ay hindi lamang kaakit-akit ngunit puno ng pagnanasa. Ito. Biglang nakaramdam ng kaunting kaba si Jingzi. Pero pinaalalahanan pa rin niya, dahil ito ang kakaibang sekretong recipe ng Tungtian Kei mo, dapat mayroon kang panlunas. Kunin mo na agad. Hindi. Napabuntong hininga si Qiu Chen Chen, ang dahilan kung bakit naging Tungtian Kei ang insenso na nakakakuha ng kaluluwa. Ito ay isang natatanging sekretong recipe, dahil wala man lang itong antidote, at ang kapangyarihan nito ay hindi mapigilan. Ito ay katawa-tawa. Kung walang panlunas sa lason, hindi ba ito makakasama sa mga tao? Ngunit hindi sinaktan nito si Jingzi, ngunit nakinabang ito ng malaki. Kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, mukhang makikinabang na naman siya. Walang panlunas. Hindi ba't kamangha-mangha ito? Hindi ba't si Tungtian Kei ay gumawa ng kayamanan sa pamamagitan ng paggawa ng iba't ibang mga lihim na gamot sa unang lugar? Bakit hindi ka makagawa ng isang panlunas pagkatapos ng maraming taon? Nakakagulat ba? Masyadong marami sa mundong ito. Walang panlaban sa lason, masyado kang nagkakagulo. Natahimik sandali si Jingzi, pagkatapos ay ibinuka ang kanyang mga kamay at sinabing, ano ang dapat nating gawin ngayon? Dahil nalaman niya na si Qiu Chen Chen ay hindi lamang mabilis na humihinga, ngunit ang kanyang mga mata ay malabo, at ang kanyang mga mata ay malabo. Ang kanyang mga binti ay hindi na mamalayan. Para sa isang makaranasang driver, naunawaan niya kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Dalawang pagpipilian, mabuhay ng magkasama o mamatay na magkasama. Nakatitig kay Jingzi na may namumuong mga mata, kinagat ni Qiu Chen Chen ang kanyang labi, ano ang pipiliin mo? Alam ni Jingzi ang ibig sabihin ng Qiu Chen Chen, at dapat silang mamuhay ng magkasama. Tinulungan niya itong mag-detoxify. Kung ayaw niyang i-detoxify siya, gagawin niya ang lahat para patayin siya at pagkatapos ay mamamatay siya sa lason. Walang pagpipilian si Jingzi kahit nasa kasalukuyang estado at lakas ni Qiu Chen Chen. Ang pagnanais na patayin siya ay parang panaginip ng tanga, ngunit dahil sa pagnanais na tumulong sa iba, pinili pa rin ni Jingzi. Magkasama tayo. Napag-isipan mo na ba? Pag-isipan mo. Ano ang dapat isipin? Isang kabataang babae na may hindi bababa sa ikalimang timbang sa gitna, isang magandang figure, at hindi ka panipaniwalang hitsura ang siyang baalang pumili, at tumanggi siya. Maliban na lang kung may butas ang utak mo. Virgin pa ako. Sabi ni Qiu Chen Chen, napakagatlabi. Hindi alam ni Jingzi kung bakit niya nasabi ang ganoong bagay. Gusto kaya nitong maawa siya sa kanya mamaya. Sa madaling salita, natalo ba siya dahil virgin siya? Kaya agad siyang sumagot, nagkataon lang, ganoon din ako. Well, at least virgin pa ako ngayon at walang mali sa akin. Sumulyap sa kanya si Qiu Chen Chen at sinabing, wala akong pakialam kung totoo man o mali ang sinabi mo, hindi ako nagsinungaling sa iyo. Huwag mo akong pakialaman. Jing. Mabilis siyang pinutol ni Z at agad siyang itinama, to be precise, you are my person. Hindi sumagot si Qiu Chen Chen sa kanyang mga salita at nagpatuloy, pagkatapos ng katuparan, maaari mo lamang akong maging babae. Hindi ko masasabi na matapang ang seductress na ito sa kanyang ugali, pero napaka-conservative niya sa kanyang puso. Siguro para sa mga ordinaryong lalaki, makatwiran ang kahilingang ito at matutuwa silang pumayag kaagad. Ngunit para sa isang lalaki na naglalayong palayain, tulungan, magkaisa, at mahalin ang kanyang maputi at magagandang babaeng kaibigan, ang ganitong uri ng kahilingan ay ganap na hindi katanggap-tanggap. Hindi siya kailanman gagawa ng katangahang hakbang na ibigay ang buong kagubatan para sa isang puno, kaya sinabi niya ng matuwid, Miss Qiu, kung gusto mong sabihin iyan, hindi kita matutulungan. Kung wala kang maitutulong, maaari kang pumunta sa impyerno. Nagalit si Qiu Chen Chen, napakakumbaba niya, ngunit hindi niya alam kung paano ito pahalagahan. Sa sinabi nito, tumalon siya mula sa kama at dumiretso kay Jingzi. Habang nakahiga sa kama, magagamit pa rin niya ang kanyang panloob na lakas upang sugpuin ang soul-reducing incense, ngunit nang bumaba siya sa kama, ang kanyang paghinga ay ganap na nagkagulo, at ang epekto ng soul-removing incense ay kumalat sa kanyang buong katawan sa isang iglap. Noong una, gusto kong tumakbo palapit kay Jingzi at turuan siya ng mga suntok at sipa, ngunit palaging napakalaki ng agwat sa pagitan ng ideal at realidad.
Sa wakas ay sinuntok at sinipa niya, at walang sabi-sabi, tumalon siya patungo kay Jingzi. Gayunpaman, ang kanyang kamao ay direktang yamakap sa leeg ni Jingzi, at ang kanyang paa ay direktang nakakabit sa baywang ni Jingzi, na parang isang sloth, na nakabitin ng mahigpit sa katawan ni Jingzi, ang poster ay nakakaantig. Sa susunod na sandali, lumabas ang mapupulang labi. Chapter 459 na Are You Okay? Unang update. Ang mga Mandarin Duck na sumasayaw na nakakross ang kanilang mga leeg, sa isang Emerald Acacia cage. Ang mga kilay ay madalas na nagtitipon, at ang mga pulang labi ay mas mainit at mas magkakasuwato. Sa isang roleplay, natural na gumaganap si Jingzi bilang masamang tao, at ang pagtanggal ng damit ng ibang tao ay hindi isang bagay na magagawa lamang ng isang mabuting tao. Sa oras na ito, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit sa napakaraming love-making na pelikulang napanood niya, bakit hindi pinili ng lalaking bida na haborin ang medyas ngunit piniling hatiin ang mga ito ng direkta. Ang masasabi ko lang, exciting. Bagamat ito ay pangalawang layunin, karaniwang walang dahilan para ito ay mas maikli kaysa sa unang pagkakataon, na halos 1 oras. Gayunpaman, dahil sa bonus na role-playing, natapos lamang ito sa loob ng kalahating oras. Walang nakakaalam ng lasa maliban sa kanilang dalawa. Ang pagkakaiba sa dati ay na kahit na ang oras na ito ay halos kalahating mas maikli, si Qiu Chen ay tila mas pagod. Nakahiga siya sa kama, pantay-pantay ang paghinga, at bahagyang kumikislap ang mga pilikmata, na para bang tulog. Sa oras na ito, may kumatok sa pinto sa labas ng bakuran. Matapos mag-isip sandali, alam ni Jingzi kung sino ang darating. Pinulot niya ang kanyang mga damit sa lupa, isinuot ito, binuksan ang pinto at lumabas. Nang isara niya ang pinto, biglang iminulat ni Qiu Chen, na kanina pa, natutulog, ang kanyang mga mata. Medyo komplikado ang mga mata niya, may halong lungkot. Hindi niya akalain na magiging ganito. Nang malaman niya na kumain siya ng insenso na nakakakuha ng kaluluwa at nagpasyang italaga ang sarili kay Jingzi, inaliw niya ang sarili sa kanyang puso, sinabi na sinusubukan lang niyang mag-detoxify at mabuhay. Huwag na lang magkita. Parang estranghero, cool at malinis. Pero nung nangyari na talaga ang lahat, she was heartbroken. Sa katunayan, pagkatapos malutas ang lason, oras na para umalis siya. Kung tungkol kay Jingzi mamaya, hinawakan siya nito at may sinabi tungkol sa pagpapatahimik ng apoy, at sinabi rin na ayos lang na pahigain siya. Kung gusto niya, hindi siya mapigilan ni Jingzi. Kung tutusin, siya naman ang kinilig. Bagamat ayaw niyang aminin, kailangan niyang sabihin na tama ang sinabi ni Jingzi. Maaari siyang sumigaw kahit kailan niya gusto, at magdugo kung kailan niya gusto. Sinulyapan niya ang basang saplot sa tabi niya, hindi lang ang sapin, kundi pati na rin ang kubrekama. Kalahating basa iyon, at tiyak na hindi na niya ito matatakpan muli ngayong gabi, kaya namula siya sandali. Ngayon lang. Ako ba talaga iyon? Hysterical, ngunit sobrang kasiya siya. Palagi niyang nararamdaman na si Jingzi ay may isang uri ng mahiwagang kapangyarihan na nagtulak sa kanya na huminto. Pero ang hindi niya matiis, bakit siya umalis ulit? Matapos ang unang pagkakataon, tinapik niya ang puwitan niya nang matapos siya ang pinaka-nakakainis ay ang pagtapik sa kanya, at pagpapalim sa kanya pagkatapos magbihis. Hindi niya alam kung paano magpapakita ng awa sa mga babae, kaya talagang gustong umalis ni Qiu Chen. Tutal na patigil naman siya. Nais ni Qiu Chen na bigyan siya ng pagkakataong magpatawad, kaya hindi siya masyadong lumaban. Pagkatapos ay dumating ang pangalawang pagkakataon. Naisip niya na pagkatapos ng oras na ito, siya ay gaganap na mas mahusay. Bagamat hindi lang ikaw at ako, maaari kang magsabi ng ilang magagandang salita, di ba? Bagamat mananatili pa rin siyang tuwid na mukha upang iligtas ang mukha ngunit kailangan mong laging magkaroon ng ganitong saloobin. Ngunit ano ang resulta? Tumayo siya at lumabas. Nakagawa na ng plano si Qiu Chen sa kanyang puso. She can't forgive him this time no matter what, kaya umalis ka na lang. Umupo siya para maghanap ng damit. Pagtingin niya sa mga nagkalat na damit at pantalon sa kama, ngumisi siya at halos maiyak. Anong bastos? Bakit mo pinupunit ang damit ng iba kung wala kang magawa? Gustuhin man niyang umalis ngayon ay hindi niya magawa. Basta. Habang siya ay nagpupumiglas, bigla siyang nakarinig ng mga yabag na papunta dito. Mabilis siyang humiga sa gilid niya at pumikit, nagkunwaring natutulog. Bumukas ang pinto, nagsasara ang pinto. Lumakad si Jingzi sa mesa sa gitna ng pakpak at tumigil doon, na walang balak na humiga sa kama. Lalong nagalit si Qiu Chen, ngunit hindi niya maiwasang imulat ng kaunti ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay nakita niya si Jingzi na may hawak na kahon ng pagkain sa kanyang kamay at kumukuha ng mga gulay dito. Ito. Kailan siya nag-order ng pagkain sa iba? Parang takot na gutom siya. Sa pag-iisip nito, biglang naging masaya ang puso ko na kanina lang matamlay. Lihim siyang nagmura sa kanyang puso, nasaan ang integridad. Sa oras na ito, pagkatapos ay lapag ni Jingzi ang pagkain, tumingin siya sa kama. Sa sobrang takot ni Qiu Chen ay mabilis niyang ipinikit ang kanyang mga mata at nagpatuloy na magkunwaring natutulog. Bumangon ka na at kumain. Panay ang paghinga ni Qiu Chen at bahagyang kumulot ang kanyang mga pilikmata, natural na natural. Huwag kang magpanggap na tulog.
Ikaw ay nasa ikalimang antas kung tutuusin. Kung may bumangon sa tabi mo o pumasok sa silid, hindi mo malalaman ang tungkol dito, tama? Masyadong nakakasira iyon para sa ikalimang antas ng master. Namula si Qiu Chen at umupo mula sa kama. Malamig ang boses, sino ang nagpapanggap na tulog? Basta, ayoko lang makita ka. Tama ka, kain muna tayo. Matapos marinig ang kanyang sinabi at maamoy muli ang bango ng pagkain, si Qiu Chen ay talagang nagugutom pagkatapos makipaglaban ng mahabang panahon. Kahit na ganoon, hindi pa rin niya iniuko ang kanyang ulo. Hindi ako nagugutom. Gululo. Sa kasamaang palad, sa sandaling matapos siyang magsalita, ang kanyang tiyan ay gumawa ng hindi kasiya siyang tunog. Agad siyang nahiya at gustong humanap ng bitek sa lupa na gagapangin. Nakakahiya naman. Ngumiti si Jingzi at hindi ito ipinahalata, kung hindi ka nagugutom, samahan mo akong kumain. Gustong tumanggi ni Qiu Chen, ngunit ayaw ng kanyang tiyan at bibig, kaya't ang malamig na mukha lang ang nasabi niya, dalhin ang mesa dito. Hindi ba't mas mabuti pang bumaba at kumain? Asshole, pinunit mo na lahat ng damit ko, paano ako makakababa dito? Nang makitang tulala si Jingzi, lalo siyang nagalit, may sakit ka ba? Gawin mo lang. Bakit ka nagpupunit ng damit ng iba kung wala ka namang gagawin? Sa pagtingin sa ugali na ito, hindi niya ito ginawa sa galit, ngunit nagalit siya sa pagpunit ng kanilang mga damit. Well, nakakalito ang anggulo. Hindi ba sa tingin mo ito ay mas kapana-panabik? Ibinuka ni Qiu Chen ang kanyang bibig, walang imik. Inilipat pa rin ni Jingzi ang mesa. Pareho silang naubos ng maraming lakas, at walang nagsalita habang kumakain sila. Natapos ang pagkain sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos maglinis ng mga pinggan, sumandal si Qiu Chen sa kama at nagtalukbong ng basang kubrekama. Lumabas si Jingzi at bumalik na may kubrekama sa kanyang mga bisig pagkaraan ng ilang sandali. Akmang hihilahin niya ang kubrekama sa katawan nito. Maingat na tanong ni Qiu Chen, ano ang gagawin mo? I'll change the quilt for you. Basang-basa na. Pwede ba? Nang marinig ang basa, hindi maipaliwanag na namula si Qiu Chen, ngunit masunurin pa rin niyang kinuha ang kubrekama at iniabot sa kanya. Sa oras na ito, walang kubrekama na nakatikip sa kanya, ang kanyang makinis at maselang katawan ay tumambad sa hangin, medyo malamig at medyo nahihiya, at ang kanyang maputi at malambot na balat ay agad na natatakpan ng manipis na layer ng pamumula, na talagang kaakit-akit. Pumulupot siya sa sulok ng kama, hawak-hawak ang kanyang mga binti gamit ang kanyang mga kamay, habang natatakpan ang kanyang katawan hanggat maaari. Tumingin siya kay Jingzi, at tumingin sa kanya si Jingzi. Maya-maya, nagalit siya, puno ng galit ang mga mata. Anong ginagawa mo? Saglit na natigilan si Jingzi, are you okay? Ang gayong katawa-tawang pag-uusap ay nagpatigil kay Qiu Chen saglit, at sumimangot, nandyan ka ba? Anong pinagsasabi mo? Bakit hindi mo ako tanungin? Gaano ka na ba katagal dito? Kahapon. Umabot sa 1,000 ang karamihan, at tinawag akong muli ng isang grupo ng mga hayop na babae. Same time kung ipinapahayag na ang pinuno ng Pakan ay isang pusa at walang kinalaman sa aking Chonglo. Maglagay ng flag, si Bai Yin Meng lang ang pwedeng magsuot ng pambabae, hehe, sa ganitong paraan pwede ka laging aso. Isang boss ang nag-post ng komento na nagsasabing hindi masyadong maganda ang single chapter kahapon. Nakita ito ni Chonglo at tinanggal ang kabanata. Sa chapter 460 men ay makakaapekto lang sa bilis ng pagbubunot ng espada ko. Ikalawang update. Ang lalaking ito ay napakahusay. Bakit gusto mong umakyat at kagatin siya hanggang mamatay sa pamamagitan lamang ng isang salita sa kanya? Tinanong kita kung bakit, at tinanong mo ako kung okay lang. Nakikinig ka ba sa sinasabi ng iba? Ang pinakamahalaga ay ito pa rin ang kanyang lalaki. Sa pag-iisip nito, medyo hindi komportable si Qiu Chen, at ayaw niyang pag-isipan pa ang isyu ng, gawin ito o hindi gawin, dahil palagi niyang nararamdaman na ang aspetong ito ay ang lakas ni Jingzi at siya ay walang kapantay. Kaya malamig na sinabi niya, hindi mo ba ibababa ang kubrekama? Siya ay hubad na ngayon, at ang temperatura sa silid ay hindi mataas. Sa kabutihang palad, mayroon siyang panloob na lakas. Karamihan sa mga tao ay hindi na makayanan ang lamig. Ang bastos na ito na hindi marunong magmalasakit sa kagandahan ng babae. Oh, okay. Pagkatapos sabihin iyon, inilagay ni Jingzi ang kubrekama sa upuan. Kung makahinga ng apoy ang mga mata ni Qiu Chen, malamang na makremate si Jingzi sa lugar, ngunit hindi ito sineryoso ni Jingzi at nagpaliwanag. Oh, hindi mo ba naisip na ang mga kubrekama ay mas basa kaysa sa kubrekama? Kung isuot mo ang kubrekama ng ganito, hindi ka lamang magiging komportable at mainit, ngunit ang bagong kubrekama ay madali ring mamasa-masa. Sumulyap si Qiu Chen sa kama, maliban sa ang mga kumot ay basa na maliban sa mga gilid sa paligid nila. Hindi ba ito sobra? Pinipigilan ng kahihiyan sa kanyang puso, malamig pa rin niyang sinabi, kung gayon, panuurin mo ba akong nakaupo dito? Siyempre hindi. Sabi ni Jingzi, pagkatapos ay lumapit sa kama, iniunat ang kanyang kamay, at sinabi ni Qiu Chen na mapurol ang kanyang mukha, ngunit hindi niya namamalayan na iniabot niya ang kanyang kamay.
Sa susunod na sandali, ginamit ni Jingzi ang kanyang lakas para hilahin si Qiu Chen sa kanyang mga bisig, at pagkatapos ay binuhat siya sa baywang. Saglit na nalito ang utak ni Qiu Chen, at pinasok niya si Jingzi nang hindi man lang nagre-react para itulak siya. Gayunpaman, si Jingzi ay walang ginawang kakaiba. Matapos siyang buhatin ay inabot niya ang mga basang kumot. Kinuha niya iyon at saka lumapit sa kabinet. Nagkataong may hindi nagamit na kubrekama sa loob, kaya't inilabas niya ito at ikinalat sa kama. Lahat ng ito ay ginawa habang hawak si Qiu Chen. Kinailangan ni Qiu Chen, na nakahiga sa mga bisig ni Jingzi, ang kanyang mga kamay sa leeg nito upang hindi mahulog. Nakaramdam siya ng sobrang hiya. Matapos ayusin ni Jingzi ang kama, ibinaba niya ang hubad na Qiu Chen at dinala ang kubrekama sa kama. Si Qiu Chen, na nakabawi mula sa kanyang pagkatulala, ay mabilis na binalot ang kanyang katawan ng kubrekama at nahiga, ngunit agad niyang napagtanto na may mali bakit ako hihiga. Hindi ako pwedeng manatili dito. Kaya't naupo siya na nakabalot sa isang kubrekama at sinabi, dalhan mo ako ng isa sa iyong mga damit. Ha? Kinayre mo lahat ng damit ko, hahayaan mo ba akong lumabas na hubot-hubad? Sinabi ni Qiu Chen sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Oh, simpleng sumang-ayon si Jingzi, at pagkatapos ay umupo. Halos magalit si Qiu Chen. Kung ayaw mong kunin, ano ang ipinangako mong gagawin ko? Nang makita ang kanyang galit, hindi ito sineryoso ni Jingzi at nagtanong, gabi na, maaari ka pa bang umalis sa lungsod? Nang hindi na hinintay ang sagot nito, tila kinakausap niya ang sarili, ang Jingzhou ay hindi mas mahusay kaysa sa iba pang lugar, dahil sarado ang gate ng lungsod, hindi ka na makakalabas. Makakapunta ka lang sa inn. Pero sabi mo, hapon ka lang dumating at sinundan mo ako palabas ng lungsod. Siguradong hindi ka nakahanap ng inn. Ngayon ay lalabas ka na may suot na damit na hindi makahulugan. Ito ba ay damit ng lalaki? Nang makita ang kanyang pag-aalinlangan, hinampas ni Jingzi habang mainit ang plancha, hindi ito maganda, kaya bakit hindi dito matulog ng isang gabi, at lalabas ako at bibili ako ng damit bukas ng umaga, at pagkatapos ay aalis na ako. Hindi kita pipigilan. Mukhang ito talaga ang pinakamahusay na pagpipilian. Napaisip si Qiu Chen sa kanyang puso, ngunit bakit ang pangungusap na, hindi kita titigilan, ay parang napupuot. Oh, tama. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol kay Xu Jinping. Ipapaalam ko sa mga tao bukas na 2 pumatay, isang lalaki at isang babae, ang sumalakay sa akin sa labas ng lungsod. Nagkataon na naligtas sila. Ang isa sa kanila ay namatay at ang isa ay nasugatan. Kahit na alam ito ni Xu Jinping wala tayong magagawa tungkol dito, ano? Pagkasabi nun, ngumiti siya at sinabing, nga pala, kung makikita mo ulit ako sa hinaharap, hindi mo naman ako gugustuhing patayin, di ba? Kailangan kong sabihin na perpekto ang paliwanag ni Jingzi. Naisip ito ni Qiu Chen, paano ko ipapaliwanag kay Haring Jin kapag bumalik ako sa Jingxi? Kung mayroon akong ganitong dahilan, si King Jin ay walang magawa. Ngunit ang kanyang atensyon ay nasa huling pangungusap, at nag-isip siya sandali at sinabi, hindi na kita papatayin muli, dahil hindi ko papatayin ang aking lalaki. Lalaki ko. Ang mga salitang ito ay nagpapakulo ng dugo ng mga tao, at ang kanyang kasalukuyang babae ay mas nasa sabik. May 3 Liu Jinghong sa Siyang, lalo na sina Zhou Xining at Wang Yingqiu na may malapit na relasyon sa kanya, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagsabi ng buong tapang tulad ni Qiu Chen, may man. Kaya ngumiti si Jingzi at sinabing, gusto ko ng higit pa sa ating kasalukuyang relasyon, paano mo ako papayag na patayin ako? Natural, itinuring ni Jingzi si Qiu Chen bilang isang babaeng nasakop niya, at mas maluwag siyang nagsalita. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi ito pinahahalagahan ni Qiu Chen. Tinaas niya ang kanyang kilay at sinabing, ano ang relasyon natin? Siyempre. Ngumiti si Jingzi, hehe, sa pag-aakalang nandito si Qiu Chen para subukan siya, at pagkatapos ay sinabi, siyempre ito ang pinakamatalik na relasyon. Hindi pa ba sapat ang relasyong ito? Hindi naintindihan ni Qiu Chen noong una, ngunit nang makitang lumilibot lamang ang mga mata ni Jingzi sa ibabang bahagi ng katawan nito, naintindihan niya kaagad, namula agad ang pisngi nito, at lihim siyang dumura, ikaw bastard. Pagkatapos ay sinabi niya sa malamig na boses, bagaman ikaw ang aking lalaki, ang ating hinaharap na relasyon ay magiging katulad ng mga ordinaryong tao o mas masahol pa kaysa sa mga ordinaryong tao, kaya't huwag kang makipagrelasyon sa akin. May tandang pananong si Jingzi. Aminin mo na lalaki mo ako, pero hindi mo ako hinahayaan na makipagrelasyon sa'yo. Ano sa tingin mo? Ikaw ang aking tao. Ito ay isang itinatag na resulta batay sa mga katotohanan. Ikaw lamang ang aking lalaki, at ito ay hindi mababago. Ngunit iyon lang. Pagkatapos kong umalis sa Jingzhou, maaaring hindi na tayo magkita, at magiging estranghero tayo kapag nagkita tayong muli, kaya bakit ka nakikipagrelasyon sa akin? Tinitigan siya ni Qiu Chen. Isang pangungusap. Nagulat si Jingzi sa kanyang loika. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya, sabi mo ako lang ang lalaki mo, kaya kapag nagpakasal ka, hindi mo ba kailangang pakasalan ang sarili mong lalaki? At sinabi mong hindi mahalaga. Bakit naman kita pakasalan? Ayaw mo bang magpakasal sa iba? Ano ang mangyayari kung hindi ka magpakasal?
Itinaas ni Qiu Chen ang kanyang ulo at sinabing, hindi ko naisip na magpakasal. Maraming nakatatandang kapatid na babae sa Tungtian Palace na hindi pa kasal, at marami sa kanila. Si Uncle Master ay walang asawa, kaya ano? Hindi niya pinansin ang sorpresa ni Jingzi kahit na medyo mayabang, na parabang naiganti niya ang sampal ni Jingzi sa puwitan at hiniling sa kanya na kunin ang kanyang pantalon at umalis, at binigyan niya ito ng pagkakataon noon. Hayaan siyang magkaroon ng sarili niyang babae. Hindi niya alam kung paano ito pahalagahan. Deserve niya, kaya hindi ko hahayaan na makuha mo ito. Mas mabuti ng mag-isa. Makakaapekto lamang ito sa bilis ng aking pagguhit ng espada. Pagtatapos ng kabanata. For more updates, click on the notification bell.